sa loob ng isang buwan, 160,000 na. Pina-provide ko dito, boss, hassle-free business. From start to finish, kami nang bahala doon. Tapos pag nag-ooperate na, wala rin silang kailangan gawin. Dahil, Kami na yung magmamanage para sa kanila. pati resort management. Ikaw na rin nagmamarketing. Meron na kaming marketing team. Nako po, sa mga na-build mo na, magkano yung pinakamalaking kinikita ng isang resort mo? 400 to 600,000. Monthly. Net income yun. Net income. Net income. Aray ko. Baka mali tayo ng negosyo binaso. 100 square meter mo, po pwedeng kumita ng 100,000 monthly. Mapaprobinsya yan o dito sa Metro Manila, po pwede mong pagkakitaan yan dito sa 99 Resort ni Boss Paul. Boss, gawin na nating resort tong property na to sa likod. In 3, 2, 1... Ayan na, boss. Nandito na tayo sa 99 Resort. So, ano ba itong ipapakita mo sa amin, boss? Tara mga boss, itour ko kayo dito sa private resort natin. Yeah. So, ito ay total na square meter nito, boss. 300 square meter. Okay. So, ang ginawa natin, premium but efficient layout. So, ginawa natin siyang dalawa. So, ibig sabihin, instead na isang resort lang yung kumikita, dalawa. Okay. So, for example, nagtayo ka ng ganitong klase ng resort. Usually, sa Airbnb, magkano ang kitaan nito? Kada isang villa, usually, kumikita yung 150,000 to 300,000 monthly. Magkano per day yung ganitong klaseng space? Ito, 16,000 per night to. For example, marentahan na lang ito ng 10 araw. Sa loob ng isang buwan, 160,000 na. Ha? Ganun lang pala kasimple, ganun lang pala kadali magnegosyo. O nga, no? So usually ganito, medyo napansin ko, medyo spacious yung ginagawa mong yung layout. Bakit ganito dapat ang layout sa isang resort? Kailangan kasi ma-maximize mo yung space dahil unang-una, maliit lang yung lote. Kailangan merong living space, dining. Since maliit lang yung lote, nilagay namin sa second floor yung mga ibang Room. yung room tsaka yung karaoke and billiards area. Yeah. So pagdating dito, this is their dining area, right? This is the living room, ito yung sofa, no? Tapos, nandito na yung pool area. Okay, so dito na yung kitchen natin. Parang jacuzzi type na siya, boss. Ginawa ko siyang jacuzzi type dahil nasa Tagaytay tayo. Pagka gabi dito, malamig. So, heated pool yan. Alright. So ito, heated... Wow! Heated pool na siya. Tapos ito, binutas mo yung kabila. Kung sakasakaling isa lang ang rerentahan, pwedeng ito lang space na to. Yes. Right. So kung dalawa naman, bubuksan mo lang yan. So that is already 32,000. Binibigyan natin ng discount yung mga magre-rent ng buo na to. So, instead of 32,000, 30,000 na lang. Oo, boss. Pero marami kasing mga lupa na ang sukat talaga nila nasa 100 square meter lang eh. Posible kaya na yung ganong kalalaking spaces maging resort na kagaya nito? Pwede. Ano yung smallest size na po pwedeng maging resort? 100 to 150, makakabuo ka na ng parang ganito. Kung meron kang maliit na lote, gawin nating Airbnb resort. Yun yung kagandahan sa technology ngayon. So, Dahil sa Airbnb, ang daming nagbukas na oportunidad. Pero tingnan mo naman, dito tayo, boss. Tingnan nyo naman, mga boss. Ayan, oh. So, pwede talaga mag-enjoy yung mga kids, yung mga buong family, mag-bonding sila rito, na meron kang ganitong klase ng pool. Ang per square meter kasi, sa mga probinsya, mura lang. Tama? Samantalang ikaw, meron kang 100 square meter dyan at meron kang konting budget, lalo na sa mga kababayan nating OFW, kesa kung ano-ano iniisip nyo mga boss, pakinabangan nyo na lang yung lupa ninyo po pwede ninyong parentahan. Ang tanong ko, boss, ganito, meron ka bang Airbnb assistance para makapag-operate sila as a resort talaga? Actually, yung pinoprovide ko dito, boss, hassle-free business. From start to finish, kami nang bahala doon. Kami magde-design, kami magbe-build, and then full management na yan. So, wala talaga silang gagawin as in. So, ibig sabihin, pag si 99 Resort ang kinuha ninyong service provider, automatically, hanggang sa maging resort yan, marentahan yan, nandyan kayo. Yes, wala silang kailangan gawin from start to finish. Tapos pag nag-ooperate na, wala rin silang kailangan gawin. Dahil? So, kami na yung magmamanage para sa kanila. Pati resort management. Naku mga boss, ayan, sa mga kababayan nating OFW na meron kayong natatabing lupa dyan, mga 100 square meter pataas, gawin nating resort. Ito na pala, wala na kayong iisipin, wala na kayong gagawin.
i-operate nyo na lang. Ayan. Ay, hindi na rin pala i-operate, sorry. Wala, kami na Wala na bahala. kayong gagawin. Mario Joseph. Pero anyway, magkano naman per square meter ang standard na construction expense? Actually, ang initial investment dito, nagre-range siya from 5 million to 7 million. Depende pa rin kung magkano yung budget nila. Kasi kung kunyari, less than 5 million yung budget nila, magde-design tayo na nakadepende rin sa budget talaga ng client. So si 5 million, magiging resort na siya, i-operate nyo na as a resort, kikita sila nang wala silang ginagawa, parang ganun. Totoo. Tsaka maganda dito, boss, walang lugi. Dahil hindi sila nagre-renta ng property. Pwede nilang gamitin for their gatherings, Yeah. sila mismo. Tapos pag di nila ginagamit, pwede nilang parentahan. Ganon. Grabe pala tong negosyo na to, mga boss. Buti na lang, napunta tayo dito. Ayan, binibigay ko na sa inyo, ha. Yung mga kababayan kasi nating OFW, yan ang tinatanong nila, boss, meron akong maliit na lupa, benta ko na lang kasi hindi ko ginagamit. Kesa wag mong gamitin, gawin nating 100K monthly. Alright, so punta tayo sa second floor, mga boss. Alright, so papasok tayo ngayon, boss, dito sa kwarto, no? So usually, dahil maliit lang ang space, isang room lang ang ginawa mo. Salam. Pero malaki siya, spacious. Tapos naglagay tayo ng mga bunk beds. Yan. So ito yung itsura ng bunk beds nila, mga boss. Ayan. So ito kasama na sa construction to. Kasama yan. Ito, lahat ito ay solid na bakal. Tapos ayan yung parang master's bed. Hindi siya bedroom. Master's bed lang. Bed lang. Sakto lang. Siguro group of 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14 na yung kasya rito. 14. Tapos, nagpo-provide tayo ng mga extra beds. Yeah. Pwede tayo maglagay dito. So kung 16,000 nila nirentahan, so literal na less than 1K, no? Dahil may mga extra beds naman dito, less than 1K, po pwede na ma-enjoy ng barkada. Very very efficient yung paggawa mo dito, boss. Anong inspiration mo, bakit ganito? Kadalasan, usually, pagka tayo gusto natin magkaroon din ng pangarap siguro natin, naisip natin before, lalo mga bata tayo. Ang ganda, nasa resort tayo ng malaki. Correct. Gusto man magkaroon ng resort, Yeah. million talaga magagastos mo dyan. Correct. So, ang pinopromote natin is kahit maliit na space, pwede ka palang magkaroon ng sarili mong resort. So, 150 square meter resort owner ka na. Ganun. Okay, so dahil ikaw ang nagmamanage lahat ng resort management and all, meron kang royalty dito. Profit sharing. So, ibig sabihin, para wala na silang intindihin, ikaw nagmamanage, ikaw din ang maintain. Ako din, lahat na yun. Okay, pero may profit share ka sa kanila. Meron. So, ang profit sharing natin is 20% sa amin, 80% sa inyo. 20% lang. 20%. O, pwede na. Deal na ako. Okay na. Alright. So, ito naman yung sample ng CR nila, mga boss. As you can see, yan, merong functional tayo na shower. Meron tayong magandang toilet dyan. Pwede na. Resort lang nga. Ang galing nito, ah. Alright, so papasok na tayo ngayon dito sa kanilang parang game area and recreation area. So ito, napansin ko kagad, meron ditong 55 inches na TV. Ayan, so karaoke na ito, boss. Karaoke na yan. Tapos meron sila mga, anong tawag ba dito? Mga beanbags. Mga beanbags yan. So dito, may enjoy na talaga ng family. Tapos ang ginawa nila dito, this is very smart, mga boss, ha. Talagang literal na ginawa nilang Nakafix na yan. fix na nakatambayan na talaga na pang marami. Ni-utilize nila yung buo nilang pader dito para nga naman magamit ng maramihan. Actually, yun yung key siguro to success mo. Because you know the practicality, you know the design, and you know the need of the client pagdating sa resort. For the longest time, boss, sa mga na-build mo na, no? Kasi ikaw talaga yung number 1 dito sa Pilipinas pagdating dyan sa resort business, eh. Magkano yung pinakamalaking kinikita ng isang resort mo? Ang usual kasi natin conservatively, 150,000 to 300,000 monthly. Pag mga peak season yan, 400 to 600,000. Monthly? Net income yun. Net income? Net income. Aray ko. Baka mali tayo ng negosyo binasok. Okay. So ito naman, true and true siya, mga boss. Ayan, true and true. Same lang din naman yung layout na makikita ninyo. Ito lang din yung TV and all. So pinagduktong lang. So kung meron kayong space na pwede nating biyakin sa 2, pwede nating biyakin sa 3 para mas malaki ang income, si Boss Paul na ang bahala doon. Diba? So, magaling siyang magbiyak-biyak. Boss, ito na, final na tanong ng mga viewers natin for sure. May mga lote dyan. Magkano ulit on the average ang per square meter ng construction ninyo? Hindi siya per square meter. Kasi syempre, yung iba malalaki yung lote nila. So kung gusto nila mas maraming villa, mas malaki yung potential income, mas mataas din yung kailangan nilang ilabas. Okay. Pero kung mga ganitong maliliit lang na lote,
Ang initial range ng investment nila for the construction, 5 to 7 million. Ngayon, ito yung question ko naman. Example, they are not in those places na talagang pinupuntahan ng turista, but they want to cater the community. Ang kailangan mo kasi talaga dito, strong marketing presence sa social media. Kadalasan kasi, sinasabi nila, seasonal lang daw ang resort. Yes. Sa summer lang daw malakas yan. Actually, hindi. Pag maganda yung marketing process mo, malakas talaga yung makukuha mong income at least. Ikaw na rin nagmamarketing. Meron na kaming marketing team. Nako po, ito negosyo talaga para sa mga may lote dyan. Ayan, so mga boss, para makontakan nila boss, saan kanila pwedeng hanapin? Pwede nila akong i-message sa Facebook, Paul San Pangindian, may blue check yan, or 99 Resorts PH. Nakikita ninyo sa ating description at sa ating comment section, nandyan na po ang ating official page. Huwag na po kayo mag-message sa amin, diretso na po kayo sa kanila. At kung kayo naman po ay may nakikitang property po ngayon, 100 square meter pataas at gusto ninyong gawing resort, ano pang inaantay ninyo mga boss? Negosyoin na natin yan dito sa 99 Resort. With that, maraming salamat sa inyo mga boss and God bless sa inyong lahat.